Sa isang tahimik na baryo, may isang mayamang may-ari ng malaking bukirin na ang pangalan ay Don Mateo. Marami siyang taniman ng gulay, prutas at alagang hayop. Marami rin siyang mga tauhan, pero kakaiba si Don Mateo kumpara sa ibang mayayaman. Hindi siya palasigaw. Hindi siya mapangmataas. Sa halip, tinuturing niyang pamilya ang kanyang mga manggagawa. Tuwing umaga, umiikot siya sa bukirin habang bumabate. Magandang umaga, Pedro. Kumusta ang anak mo? Okay na po siya, Don Mateo. Salamat po sa gamot na ipinadala ninyo. Lina, nakakain ka na ba? Opo, Don. Salamat po sa pag-aalala. Hindi lang sweldo ang ibinibigay niya. Nagbibigay siya ng respeto, kabaitan at malasakit. Isang araw, kinailangan umalis ni Don Mateo ng ilang linggo para magpagamot sa lungsod. Nagtipon-tipon ang mga tauhan. Wala si Don Mateo, baka bumagal ang trabaho, sabi ng bagong tauhan. Ngumiti si Mang Pedro, hinding-hindi namin pababayaan ang bukiring ito. Mabuti si Don Mateo sa amin. Panahon naman para suklian namin ang kabutihan niya. Habang wala ang amo nila, mas lalo pang nagsikap ang mga manggagawa. Maagang pumapasok, maayos ang pagdidilig. Inalagaan nila ang mga hayop na parang sarili nilang pag-aari. Pagbalik ni Don Mateo, nagulat siya. Mas maganda ang ani, mas malinis ang bukirin. Tunay ngang pinagpala ako sa inyo, sabi niya habang naiiyak. At sumagot si Lina, hindi lang po kayo amo sa amin, naging ama at kaibigan po namin kayo. Ngumiti si Don Mateo at sinabi, ang mabuting pinuno ay hindi dapat kinatatakutan, kundi minamahal. At mula noon, lalong naging matatag ang kanilang samahan. Ang bukiring puno ng pagmamahal ay mas namumunga ng masagana kaysa bukiring puno ng takot. Ang mabuting pinuno ay pinagpapala ng tapat na serbisyo.